What's up mga lods? Welcome back to my channel. Sana po magustuhan nyo po yung video na to. Solo Leveling Chapter 15 to 16. So bago tayo magsimula, pa-subscribe po, like and share. And yeah, without further ado, let's jump into the video. Let's go. Nagsimula na nga masira ang sandata ni Song Jinwoo. Wika nga nito, kahit pa bumili siya ng magandang quality na weapon, ganito pa rin ang kahihinatnan pag igagamitin sa dungeon raid. Dahil nasubukan na nga nitong bumili noon ng magandang quality na dagger, pero mabilis lang ito nasira pagdating sa boss fight. Subalit hindi pa rin sapat ang nakukuha nitong loot, kaya nagpasya na itong hindi na bumili ng weapon ulit. Nagpapasalamat din si Jinwoo sa espada ni Kim Sang-shik dahil dito nagawa niyang mag-survive laban sa mga Steel Fang. Title: Wolf Slayer. A title given to a hunter proficient in fights against wolves. 40% increase experience against beast-type monsters. Tinitingnan ng ating bida ang kanyang inventory dahil nakakuha siya ng 34 wolf fangs, 2 worn daggers, traveler's clothes, at saka heartstone. Kaya napaisip ang ating bida kung lalabas na ba siya sa dungeon o hindi. Kaya napagpasyahan ni Song Jinwoo na i-clear ang dungeon dahil hindi niya alam kung may ganito pa ulit na pagkakataon. Napaisip din ito kung ano mangyayari sa dungeon kung gagamitin niya ang Heartstone. Dahil kung tulad din ito sa mga limited time event ng laro, posibleng mawawala na lang ito. Ultimately, I'm dancing in the palm of something I don't know, wika ni Song Jinwoo. Dahil pakiramdam nito, merong nasa likod sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. Talagang nagdadalawang isip pa rin ang ating bida mga lods kung lalabas siya ng dungeon o tutuloy ba. Kaya ibinalik nito ang Heartstone sa inventory at nagpa siyang ituloy ang laban. Tumuloy nga si Song Jinwoo sa pinakaloob ng dungeon at nakipagbakbakan sa iba-ibang monster na nakakasalubong niya sa daan. At nagle-level up na parati ang bida natin mga lods. Napansin ni Song Jinwoo na every time na mag-level up siya, mas madali na nito natatalo ang mga kalaban. Tuloy-tuloy lang ang pagkikipaglaban ng ating bida mga lods. At nararamdaman na nito na lumalakas na siya. Dahil ito sa mga monsters na paulit-ulit lang nagre-respawn. Di tulad ng normal na dungeon, ang mga monster dito ay para daw hindi living creatures. Napansin ni Jinwoo na ang pagkikipaglaban niya sa mga monsters ay para daw laro. Merong pattern na sinusunod. Kung matutunan niya yung pattern, malalaman niya kung saan lalabas ang mga monsters. Pinag-aralan na ni Jinwoo kung paano gumalaw ang kalaban. At mabilis niyang kinuha ang kanyang espada at inunang tapusin ang unggoy na nasa itaas. At agad-agad naman itong nag-alak Kenshin Himura at tinapos ang dalawang tigre sa kanyang tagiliran. Lumalakas na nga ang ating bida mga lods. Mabilis niya nang napapatay ang mga monsters ng instant dungeon. Ngunit di niya napansin na meron palang Steel Fang na umatake at nasa ere na ito papunta sa kanya. Ngunit hindi na nagulat ang bida natin mga lods. Kalmado na lang itong nag-counter attack gamit ang kanyang espada at nagawa nga nitong mahati ang katawan ng Steel Fang. Napansin ni Jinwoo na ang kulay ng pangalan ng monster ay nagbabago depende sa kung gaano ito kalakas. Ibig sabihin, kung ang kulay ng pangalan ng monster ay puti, ito ay mahina lamang. Kung orange naman, ito ay malakas. At kung pula, ito ay napakalakas. Nalaman ito ni Jinwoo dahil nung nakipaglaban siya sa Steel Fang noon, ang kulay ng pangalan nito ay orange at ngayon naman naging white. Wika ni Jinwoo, kahit sa kasulukuyan niyang lakas ngayon, hindi niya alam kung kaya niya bang talunin yung monster na nasa baba. Siguradong ang tinutukoy ng ating bida mga lods ay ang boss ng dungeon. Kinikilabutan nga ang ating bida mga lods.
Dahil nga tumaas na ang sense stats ni Jinwoo, nararamdaman niya kung gaano kalakas ang halimaw na ito. At napansin niya rin na hindi na siya masyadong nagle-level up at masisira na rin ang kanyang espada kung patuloy itong makikipaglaban sa mga monster sa daan. Kaya nagpa siya na lang ito na puntahan kung saan niya naramdaman yung malakas na monster. Maingat na naglalakad si Song Jinwoo tungo sa looban ng instant dungeon. Napansin niya na napakahaba na ng nilakad niya pero hindi pa rin ito narating ang dulo. Natanong niya tuloy sa sarili kung ito ba talaga ang Hapjeong Station. Nagulat ang ating bida mga lods dahil may paparating patungo sa kanyang direksyon. At ito ay napakabilis at pasigzag kung gumalaw. At ito nga ay isang napakalaking ahas at mabuti na lang na depensahan ng ating bida ang kanyang sarili gamit ang espada. At dahil nga sa lakas at bilis ng pag-atake ng kalaban, tumilapon si Jinwoo sa pader. Lubhang nasaktan ng ating bida mga lods. At nagawa pa ng kalaban na maputol ang espada ni Jinwoo. At ito ay ikinagulat ng ating bida. Ang buong akala ng ating bida ay sapat na ang kanyang pag-level up, ngunit hindi pala dahil orange pa rin ang kulay ng pangalan ng kalaban. Tinanong ni Jinwoo kung ito ba ang boss ng dungeon, sabay paghahanda sa pagkikipaglaban gamit ang putol na espada. Napakalaki at napakalakas ng kalaban mga lods, pero buong tapang itong haharapin ni Song Jinwoo. Kahit alam nito na hindi uubra ang kanyang espada at saka mga pisikal na atake. Parehong naghahanda ang dalawa upang simulan ang laban. At eto na nga mga lods, na unang umatake ang higanting ahas. Kaya ni Song Jinwoo kailangan niya ng mabigat at mabilis na atake. At the same time, pahinain ang depensa ng kalaban. Pero talagang napakakapal at tigas ng kaliskis ng higanting ahas. Patuloy ang laban. Maingat na umiiwas si Jinwoo sa kalaban. Alam niya na ikakamatay niya kung direkta siyang matamaan ito. Napaka-intense ng laban mga lods. Lumalakas na nga ang ating bida. Maingat na rin sa kanyang mga galaw. Kung umabot kayo sa clip na to mga lods at nagustuhan nyo yung video, palike naman po ng video mga lods at subscribe na din. Bumalik na tayo sa laban ng ating bida mga lods. Nagawa nga ng giganting ahas na palibutan ang ating bida mga lods gamit ang kanyang katawan. Kaya nakuha nitong patamaan ang ating bida. Kaya napaluhod si Song Jinwoo sa tindi ng atake ng kalaban. Tugon ng ating bida na siya ay lumakas na, pero bakit kulang pa rin? Gaano ba kalakas ang kailangan niya para matalo ang kalaban at makawala sa nakaraan niyang siya ang pinakamahina? Naalala ni Jinwoo ang nakaraan niya nung tinagurian siyang the weakest hunter, na nakaugalian na hanggang sa ngayon dahil nananatili siya na mahina. Kaya ginagawa ng bida natin mga lods ang lahat para siya ay lumakas. Dahil alam nito kung gaano siya kahina at ayaw niya nang malagay sa sitwasyon tulad ng nangyari sa kanya sa Double Lair Dungeon Incident. Kung maalala niyo mga lods, yung nangyari sa Double Lair Dungeon Incident, grabe yung hirap na dinanas ng bida natin mga lods that time. Para sa akin mga lods, desperado na ang bida natin na lumakas dahil sawa na ito sa pagiging mahina at wala siyang naging tunay na kaibigan o kakampi pag nagkagipitan. Napakita nga dito mga lods kung paano sila tinalikuran at iniwan ni Mr. Kim Sang-shik. Dahil para kay Jinwoo, sa harap ng napakalakas na kalaban, it's easy to get betrayed.
Kaya sigaw ni Jinwoo, kailangan niya maging malakas. Dahil pumunta siya dito upang maging malakas. At simula na ngang umatake ang ating bida mga lods gamit ang kanyang putol na espada. Ngunit nahampas lang siya sa buntot ng higanting ahas. Tumilapon ulit si Jinwoo sa pader. At sa lakas ng pag-atake ng kalaban, gumawa ito ng pagsabog. Pero hindi pa rin sumusuko ang ating bida mga lods. Sinusubukan pa rin itong tumayo. At paulit-ulit na sinasabi na kailangan niya maging malakas, mas malakas. Umatake ulit ang kalaban papunta kay Jinwoo. Pero nailagan lang ito ng ating bida. At sinubukan ng ating bida na ibaon ang kanyang espada sa kaliskis ng ahas. At sabay sabi kumpara sa kanya, kumpara sa takot na nararamdaman ko noon, hindi na ako natatakot, wika ni Song Jinwoo. At sabay baon ng kanyang espada sa lieg ng higanting ahas. Ngunit hindi ito tinablan at ito ay bumalik kay Song Jinwoo. Nabitawan ng ating bida mga lods ang kanyang putol na espada. Kaya wala siyang magawa kundi kumapit sa leeg ng higanting ahas. Nilagay ng ating bida ang lahat ng kanyang stat points sa strength. Kaya inipit niya ang ulo ng higanting ahas gamit ang kanyang mga kamay at lubhang nasaktan ito mga lods. Kaya binabangga-bangga ng higanting ahas si Jinwoo sa pader upang bumitaw ito. Pero hindi nagpatinag ang ating bida mga lods. Lalim nitong hinigpitan ang kapit at piniga ang ulo. Samantalang sa ospital, inaantay ang ating bida na bumalik. Isang buong araw na pala hindi bumabalik si Song Jinwoo at inaantay na ito ng kanyang doktor. Wika ng kanyang doktor, dapat daw medyo higpitan ang pagbabantay kay Song Jinwoo. Dahil daw sa mga high class hunters, malaki ang kinikita. Pero sa mga lower class hunters, hindi masyado at saka napakadelikado. Pero sabi naman ito na kahit daw ang weakest hunter ay malakas kumpara sa mga ordinaryong tao. Nag-pop up ang alarm. Nag-level up yung bida natin ng 3 beses. Patawa ang ating bida mga lods dahil nagawa niyang talunin ang boss ng instant dungeon at napatanong ito kung talagang lumakas na siya. Dito na nagtatapos ang ating video mga lods. Kung nagustuhan niyo po yung video, pa-subscribe, like, and share. And click the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. Bye-bye! Thank you for watching. If you like the video, please consider to like, share, and subscribe for more videos like this. Thank you. Sayonara.